Parang merong isang napakalakas na puwersang pumapasok sa'yo. Ang lakas na hindi mo siya mapipigilan. Pagkatapos mong magawa, umaalis siya, doon ka na naman mag-iisip, bakit ka nagawa yun? Hanggang kailan siya uusigi ng kanyang konsensya? At hanggang kailan niya matatakasan ang batas? Sa pagpapatuloy yan ang kwento ni Jason Neredo dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Kahapon, napanood natin kung paano nagsimulang magnakaw si Jason upang mabuhay dahil nga nilayasan sila ng kanilang padre de pamilya. Mula sa pagiging promdi, naging profesional na kriminal. Saan ito hahantong? Muli nating subaybayan ang kwento ni Jason Neredo. Naging wanted sa mga otoridad si Jason dahil sa serye ng mga akyat bahay at pagnanakaw. Kung kaya't napilitan si Jason na bumalik sa probinsya. Oy, tol, Jason. Kumusta na? Jason. Ay lang. Kumusta ang buhay? Lang. Dako! Ito ang gusto ko! Akala din na ginuman yun. Nagiinuman kami nung pinsan ko pagkatapos yung isang tao pa rin. Bali, tatlo kami. May napaaway sila. Ang ginawa ko, nakakuha ko ng isang batong malaki. Nabato ko, tito tinama. Ang bulagta talaga siya. Akala ko patay eh. Sa pagdaan ng mga araw, lalo pang lumala ang pagiging mainitin ng ulo ni Jason. Sinuntok ako. Yung sumuntok sa akin, nagtakbo na siya kasi bumunot na ako. Yung isang kapatid niya ang humarap, ay hindi ko na nakilala, nasaksak ko na siya. Nasaksak ko siya. Tatlo tama nun eh. Sinundan ko sa likod. Tapos nung dumapa pa siya, inano ko pa ng isa. Pero hindi siya namatay. Yun yung frustrated murder. Hindi pinatulog si Jason ng kanyang kumakabog na konsensya dahil sa nagawang krimen. Subalit, sa halip na magpakabuti, nagbingi-bingihan pa siya sa bulong ng kanyang konsensya. May nangyari yun. May, June, July, August, September, October. October 19, nakasaksak naman uli ako. Ikaw, ano bang problema mo? Nihatid namin siya eh. Isa kang kasama ko sa paghatid, inaway naman niya. Ang sabi ko nga, patayin na natin yan. Hindi na nawala sa isip ko. Hinahanap ko na yung pagkakataon. Kasi nga isip ko, pag hindi ko ginawa yon, ay ako ang babalikan ng taong yun. Nakita ko yung pagkakataong naroon siya sa may puno ng niyog, sa may niyog. Nilapitan ko na siya, doon ko na sinaksak. Walang tigil. Nakaka-13 ang tama niya. Parang merong isang napakalakas na puwersang pumapasok sa'yo na ang lakas na hindi mo siya mapipigilan. Na pagkatapos mong magawa, umaalis siya, doon ka na naman mag-iisip. Yung parang, bakit ka nagawa yun? Yung konsensya, pag ikaw pa nakasaksak na ng ilan, nawawala na. Hinahanap-hanap mo na siya. Nagiging adik ka na. Kaya sabi ko nga, hindi kayang gawin ng ordinaryong tao yung pumatay kung walang nagtutulak sa kanya, kung walang pumapasok sa kanya. Karanasan ko talaga yun eh. Napapagod ka rin sa kasalanan, parang ayaw mo na talaga. Kaya lang wala kang kakayahan para siya ipigilan. Wala kang kakayahan para siya ilayaan. Nagpalipat-lipat siya ng lugar para takasan ang pananagutan sa batas at para magtago sa taong binayaran upang patayin siya. Na meron ako naging kaibigan na naging turing sa akin ay kapatid. Pagkatapos yung tatay niya, ang turing sa akin anak. Siya lang yung nag-aalaga ng Chinese cemetery. Kinupkup nila ako doon. May bisita yung si Tatay Toto na hindi ko alam ng mga pulis, yun ang huhuli. Binakita sa akin warrants, ka. Dinala na ako sa porsyento. Kinulong na ako. Nahatulan ako ng isang 6 to 12, tapos isang habang buhay. Nang hatulan ako, tanda-tanda ako eh. Si Daud Jason, ganyan, Neredo ganyan, ay hinahatulan ng habang buhay. Yung isipan ko, parang naging blanco na. Inisip ko kung lalaya pa baga ako. Habang buhay yung sentensya. Pagkaintindi ko, pag habang buhay, doon ka na mamamatay. Sa loob ng bilibid, naranasan ni Jason ang pinakamahabang araw ng kanyang buhay. Nawalan ng pag-asa, nawalan ng direksyon. Ano ang naghihintay kay Jason sa loob ng kulungan? Tunghayan natin ang kanyang pakikibaka at pag-asa sa pagpapatuloy ng kwento ni Jason bukas.
You know, Eric, it's so evident that when you allow anger to rule your heart, it doesn't stop there. Mag-graduate, magbubunga yung sin na yon, yung hatred na yon that's so intense. It will manifest in some other way. Mas grabe pa. Ang problema sa pagkagalit, yun nga, hindi mo nakokontrol eh. But because self-control is also the fruit ng banal na spirito yan. So kung wala kang banal na spirito, wala kang control. What will stop you? Exactly. Kaya sa simula pa lang, wag tayong magtanim ng galit. Kaya nga sabi po, wag kang mapupuot ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Dahil sa pag-abandona ng kanilang ama sa pamilya, namuo ang sobrang galit kay Jason na humantong sa pagpatay. Ang tindi talaga, ano? Ano naman kaya ang masasabi ng batas tungkol sa krimeng ito at ano ang parusang pwedeng ipataw sa kanya? Ito ang paliwanag ni Attorney Jeremiah Belhica. Let's watch this. Attorney, paano maituturing na murder ang isang pagpatay? Ang evident premeditation na tinatawag ay isa sa mga qualifying circumstances na pwedeng gamitin para mas pabigitin ang isang homicide para sa maging murder. Ang isang mga halimbawa na to na qualifying circumstances is sinatawag na abuse of superior strength, na kung saan na gumamit ka ng labis-labis na lakas at puwersa para lamang patayin ng isang tao. Naririyan din yung tinatawag naman na treachery. Ibig sabihin ito ay ginawa ang pagpatay na merong pamamaraan na ginawa para makasigurado na hindi makakalaban ang isang tao ka lang papatayin. Ginapos, ito ay binaril sa likod ng kanyang ulo. Attorney, anong parusa sa pagpatay ayon sa batas? Ang murder ay pinaparusahan ayon sa ating batas ng reclusion perpetua, na ito ay may pagkakakulong ng 20 taon hanggang 40 taon. Ang homicide naman ay merong penalty na reclusion temporal na from 12 years and 1 day to 20 years. You know, I'm sure, Eric, we have an idea of what the sentence will be, no, when you commit a crime, lalo na pag murder. But even knowing that, when you're in that moment na gusto mong gumanti, gusto mong pumatay, hindi mo iniisip yung consequence. Hindi mo iniisip yung what will happen after this. If I go to jail, what will happen to me? What will happen to my family? You just want to satisfy that anger, that desire to get even. Yun ang umaandar sa isip ng isang tao na that wants to kill. Wala ngang pagkakontrol, kaya humahantong sa pagpatay. Yeah. Kaya bawal po ang pumatay. Nasa batas natin yan. Pero nagsimula ang batas na iyan, tandaan po natin ito, sa utos ng Panginoon. Kabilin-bilinan ng Diyos sa aklat ng Genesis chapter 9 verse 6. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. That's why we don't have the right to take someone's life. Pero ano bang puwersa ang nagtulak kay Jason para pumatay? At paano kaya niya haharapin ang bunga ng kanyang kasalanan? Makakasama natin mamaya dito sa studio si Jason para sagutin ang mga katanungan na iyan sa ating pagbabalik, kaya dyan lamang po kayo. Good Deeds Bacamo, willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today.
Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina napanood natin kung paano naggalit at pumatay si Jason. Ano kaya ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen? Para sagutin yan, narito si Jason Neredo. Jason, welcome back to the show. Magandang araw po sa ating lahat. So, Jason, at that time, bakit hindi mo makontrol ang galit mo? Ang ibinunga po kasi noon, yung unang galit ko kasi po sa tatay ko. Tapos yung mga pang-aapi sa akin ng mga tao na, mga bata noon na inapi-apihan ako na hindi ko mapigil yung galit dahil doon sa naaalaala ko yung ginawa nila. At paano? Parang nagkapatong-patong na yung... Nagkapatong-patong na po kasi nung nga po, yung unang episode ako po ay api-apihan na sinusuntok-suntok lang ako ng mga kabataan na sabi ko nga, kung may tatay ako, hindi mangyayari ito sa akin. At doon po ako nung galing ko Maynila, doon ako naging decidido na pag-uwi ko, sabi ko, kaya ko na. Tama. Sabi mo, Jason, no, tuwing ginagawa mo yung kasalanan, mayroong isang parang napakalakas na puwersang pumapasok sa'yo na hindi mo mapigilan. No? Ano yun? At gaano ito kalakas? Yung galit nasa puso ko, pero yung nagtutulak na gawin ko yung bagay na yun, may isang puwersa talaga siya na hindi ko siya kayang pigilan. Yun yung sitwasyon na ilang beses ko itong naranasan kasi. 2 beses ko itong naranasan na nandoon na pagka yung mamumalayan ko lang tapos na yung isang krimen. Dahil dun sa nagtutulak sa akin yung napakalakas na puwersa. Kaya nga sabi ko, hindi kayang gawin ng isang normal na tao yung pumatay kung sa kanyang sarili lang. Mayroong puwersa siya na hindi kayang pigilan na gumagawa sa mga taong nagpapagamit sa kanya. Grabe. You can say that's demonic, that evil force behind that. Jason, interesado kaming marinig sa'yo. Pagkatapos mong makasakit ng tao, ano yung nararamdaman mo? Yung unang ako'y naka-aksidente ng tao, yung nasaksa ko siya, nakonsensya ako. Dahil pagkatapos nga nung lumabas na yung nagtulak sa akin gawin yun, nagkamali ako. Nakainom ako ng 5 gin siya na... Ano to, yung bilog? Bilog, 5 ganyo, pero lambanog ang laman niya. Okay. Lambanog. Inabot ako ng umaga, hindi ako nakatulog. Wow. Hindi ako nakatulog ng buong magdamag na yon, hindi ako nakatulog. Isip ako ng isip, bakit ko nagawa yun? Bakit ko nagawa yun? Bakit ko nagawa yun? Yun yung iniisip kong, na habang umiinom ako, hindi ako nalalasing, na hindi ako nakatulog nung time na yun. Wow. So, anong ibig mo sabihin doon, Jason, na talagang nag-guilty ka? I mean, ang conscience mo talagang kinakausap ka na yung ginawa mo, masama yun. Bakit mo ginawa yun? Nakonsensya po ako nung time na yun. Nakonsensya po talaga ako. Dahil talagang sabi ko, bakit ko nagawa yun? Bakit ko nagawa yun? Bakit ko nagawa yun? Bakit ako nagpadala? Bakit ako nagpadala? Bakit ko ginawa? Yung magdamag na yun, yun yung iniisip ko. So, at that time, hindi ka ba natakot mamatay? Baka balikan ka ng mga kaibigan nung ginawa mong krimen. Hindi mo iniisip yun? Paano naman ikaw o yung mga mahal mo sa buhay? Yung time na po yun, siyempre malaking pamilya din po yung yun. Isa rin po yun kaya po ako nagpunta doon sa lugar na pinag-inuman ko kasi tago po yun Lugar na hindi ako masusundan. Okay. Dahil iniisip ko nga po, baka ako masundan nila, dito sa lugar na ito, hindi nila ako masusundan. Malayo na kasing bukid yun Jason, nabanggit mo kanina, nakonsensya ka naman Bakit ko to nagawa? Nakonsensya ka para sa sarili mo. Pero may naisip ka bang awa dun sa taong nasaksak mo? Kawawa naman siya. May ganun bang nangyari sa puso mo? Wala naman akong naisip na awa. Basta sabi ko lang, bakit ko nagawa yun? Bakit ko nagawa yun? Kasi nung natakot na rin ako baka may makulong ako, baka kung anong kalabsan ng si resultang yun, mamatay ako, patayin ako. Yun yung naisip ko. Peter, parang yung hindi pa talaga pumupunta sa punto na may care
Yes. Kasi nga, he cares for himself eh. Yeah, right. Ano pa to eh? Survival pa ito eh. Oo. Bakit ko ba ito nagawa? Masama yata ang nagawa ko. Yeah. Pero wala pa doon tumutungtong doon sa kawawa naman Yeah. sila. Nasa, I mean, What I did to that person. sin creates that self-centeredness. Yes, tama. No, sa buhay natin na ako pa rin yung iniisip ko. No? Ngayon, Jason, kailan naman? No? At ano ang nagtulak sa'yo na lumapit sa Diyos? No? Nakonsensya ka na I think for the first time na naisip mo na bakit ako gumawa ng masama. Ano yung nagtulak sa'yo para lumapit sa Diyos at ano yung pinanalangin mo na Diyos tulungan mo ko rito? Ano yun? Yung nung nakonsensya na ako, ay naanohan ko na, sabi ko, kung may totoong may Diyos, bakit nangyayari sa buhay ko itong ganito? Bakit nangyayari sa buhay ko yung ganito na sa pagkabata, ganito na ako hirap pa rin, bago dumating pa ang punto na yung sitwasyon ko ay nagkaganito na. Tao na yung aking nasasaktan. Na nagiging bunga ng galit ko sa tatay ko, pati ibang tao ay nadadamay. Yun yung mga pangyayari na naisip ko nung time na yon. Grabe. So, nung tinanong mo si Lord, bakit ako nagkaganito? Nagkaroon ka ba ng sagot? Meron ba siyang ginawa? Nung time na wala naman siyang ginawa, pero lalo pa rin akong nagpakasama nung kasi nilapitan ko yung alak eh. Doon ako kumukuha ng solusyon sa alak. Sa alak ako kumukuha ng solusyon, inom ako ng inom. Dahil nga doon sa, para makalimutan, kasi meron time na nananaginip akong sinasakal ako nung nasaksak ng ganyan. Grabe. Dahil nga yung matinding konsensya na, no? Na nararanasan niya, nakikita niya na yung imahe nung nasaktan niya na parang binabalikan siya. Halo-halo na, no, Jason, yung naramdaman mo. Ako, Jason, thank you talaga. Samantala, kapag nakulong ang isang taong guilty sa pagpatay, ano-ano ang pwedeng paraan para siya ay makalaya? Muling nagbabalik si Attorney Jeremiah Belhica. Attorney, ano-ano ang paraan para mabawasan ang sentensya ng isang bilanggo? Ang ating batas ay nagbibigay ng konsiderasyon dun sa ating tinatawag na mga good conduct allowances ng mga tao na nakakulong at nagbibigay sa kanila ng reduction ng kinakailangan ng kanilang mga araw. Depende sa kanilang pakikitungo doon sa kapwa nila at pagsunod nila doon sa authorities nila. No? Meron din naman tayo tinatawag na mga process ng reprieve at commutation sa ating bayan na kung saan ang mga tao na nagkasala, kahit sila ay life imprisonment or reclusion perpetua, maaaring mapawalang bisa yung penalty nila. Bagamat hindi naman napawalang bisa at nasabi na wala na silang krimen na ginawa, pero sila'y pinatawad sa kanilang mga ginawa at maaari silang mapalaya. Attorney, saan nagsimula ang prinsipyo ng pagpapatawad ng isang bilanggo? Ang prinsipyo ng pagpapardon at pagpaparol ng isang taong nagkasala ay isang tradisyon na at konsepto na natutunan natin sa Pilipinas mula sa isang Judeo-Christian understanding sa kasaysayan na kung saan ang hari na katulad na kinakatawan ng isang presidente para bang hari siya ay maaaring magbigay ng kapatawaran sa isang tao sa kabila ng siya'y nagkasala. At this is a picture of how God could pardon us because of sa tinatawag na paglapit mismo at pagpli ng ating Panginoong Jesus para sa atin. So, the general rule is everybody is deserving to be punished, and the exception is the pardon ng Panginoon sa atin. Kasi kadalasan, minsan iniisip natin, karapatan natin na tayo ay patawarin ng Diyos. Pero ang hindi natin nakikita, yun palang exception dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Peter, magandang maalala nating lahat no, na the pardon, the forgiveness was done by someone on our behalf. And he could do that because Jesus, that someone, paid the price. Amen. He fulfilled the law. Amen. So kung 'di ba ang kriminal, 'di ba? Once you sentence him to death and let's say he dies in the electric chair, tapos na. Yes. Bayad na yung kasalanan niya. That's exactly what he did. Yes. Only thing he said to us, here.
I give this to you. Exactly. This is my grace to you. Amen. I'm offering you forgiveness. Will you take it? Yun. Like Jason, we too have sinned against God. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Then Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death." Ang death na tinutukoy dito ay eternal death in hell. At dahil nagkasala tayo sa Panginoon, deserve nating itapon tayo sa impyerno. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, hinayaan niyang mag-murder o mamatay ang kanyang anak na si Jesus para tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo. That's what John 3:16 says. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. My friends, for those who are watching right now, that's the price that the Lord Jesus paid for you and for me. He died on the cross to satisfy the law. He died in our place. That's the extent of the love of God the Father for you and me. The question is, will you receive that love now? Will you receive that eternal gift now? And if your answer is yes, then pray with us this simple prayer. Just say, "Dear Father in heaven, I now realize the cost, the high cost that was paid for me to be set free, to receive the freedom from the law that I myself needed to pay. You paid it for me through your Son. So right now, Lord, I humble myself and I ask for forgiveness. And as I plead for your forgiveness, Lord, I now realize the grace that has been extended to me because of your death on the cross. And then on the third day, you resurrected victoriously, so that today, after I offer my sins to you and ask for forgiveness, I can resurrect to a new life in Christ. So Lord, come into my life, Jesus. Be the Lord of my life. Come into my life. Be my one and only Savior. Thank you for loving me to that extent. I receive this gift, this eternal gift for my life. And I will journey with you starting today. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. And to those who don't know that God has already forgiven them, dear God, nawa kausapin niyo po ang taong ito, malaman niya, hipuin niyo po ang kanyang puso, maintindihan niya na ang kapatawaran ay naririto na. Ang kapatawaran ay available po para sa kanya. Ang kapatawaran po ay kaya niyang maranasan. Tulungan niyo rin po siyang patawarin ang kanyang sarili sa lahat ng mga kasalanan na ginawa niya sa kanyang kapwa, mga kasalanan na tingin niya wala ng kapatawaran. Siya ay kaya mong patawarin. Panginoon, may mga tao rin po na nakagapos sa espiritu ng pagkagalit. Hindi nila maiwasang magalit, hindi nila maiwasang makagawa ng masama dahil sa kanilang pagkainis, pagkagalit sa anumang sitwasyon sa buhay. Ngayong oras na ito, Panginoon, bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakataong tanggapin ka. Kung ikaw ay mayroong mabigat na saloobin ngayon, buksan mo ang iyong puso ngayon. Sabihin mo ito, Panginoon, patawarin mo po ako, tinatanggap ko po ang kapatawaran at ang banal na spirito ay mapapasa iyo. Ngayong oras na ito, ang banal na spirito ay pupunuin ka, kaya kaya mong kontrolin ang iyong sarili, kaya mong kontrolin ang iyong isip na hindi makag-isip ng masama at hindi makagawa ng makakasakit sa kanyang kapwa, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magdodonate tao sa CBN Asia.
Oh, ang bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBL Asia.com/give. Yan. Oh. Okay pa. Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan. Nandito oh. Kaya ko na po to. Oh, sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh siyang magbabantay, laging nasa piling. Sa mga panganib, ikaw ay ililigtas. Saan man naroroon, ikaw ay iingatan. Lord Jesus, save your chosen people and nation. Samahan mo ng iyong mga anghel ang kanilang mga sundalo. Saan man sila sa mundo, iligtas mo ang mga Hudyo sa kalupitan at atake ng terorista. Bring them back to Israel where they will someday say, "Blessed are you, Messiah Yeshua, who comes in the name of the Lord." Amen. Sa buhay, maraming sitwasyon na di ka nais-nais at pwede nating ikagalit. Pwedeng magalit? Yes, pwede naman. Pero dapat wag tayong magkakasala kapag nagagalit. Kasi kapag pinairal natin ang ating galit, binibigyan natin ng puwang si Satanas sa ating buhay. Tama. So instead of anger, choose love. Proverbs 10:12 reminds us of this powerful statement. Hatred stirs up strife, but love covers all offenses. Namnamin natin yan sa ating wika. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Kapag nagagalit ka, manalangin, magpatawad at magmahal. Humingi ka ng lakas at gabay sa ating Panginoon para gawin ito. Amen. Abangan bukas ang karugtong ng kwento ni Jason Naredo. Sasaliksikin natin ang naging buhay niya sa loob ng bilangguan at paano siya makakalaya. See you again tomorrow, and to all our faithful partners, thank you for your continuous and faithful support that enables us to produce and air inspiring stories that give hope, no matter the challenges one faces in life. If you want to be part of this mighty work of God in CBN Asia, call the number on your screen or scan the QR code. God bless you more and more. No, ipasok na ako sa selda, takot, pangamba, pag-aalala. Parang tinakloban na ako ng langit at lupa na talagang wala nang labasan. Tumakas kami. Nung ihahagis na namin yung lubid, nahuli na po kami noon. Binugbog kami. Matinding, walang awang bugbog. Naisip ko, puro hirap na lang. Gusto ko nang mawala sa mundong ito. Umiiyak po ako, may kling panalangin. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Hindi ko na kaya.